guys! Pupunta pala kami sa Walter Mart. Pagkalabas nga namin, ang dami pala nagbibingo. Nagbibingo rin pala yung mama ko dyan, yung naka-black. Araw-araw na lang talaga may bingo dyan sa amin sa labas. Nagpapasimuno lagi dyan yung pinsang kong babaeng naka-white. Hindi din talaga siya mapakalit. Talagang umakit pa talaga siya dyan. Hindi na nga pala kami magkakasya sa motor kaya binigyan na lang ako pamasahe ng ate ko kasi malapit na lang din naman papuntang Walter kaya sumakay na lang din ako ng tricycle. Sa Muñoz lang naman siya guys kaya wala pang mga 5 minutes na doon na rin ako kaya dali na rin ako bubaba para hintayin sila kasi umikot pa sila guys. Pagkababa ko nga hinintay ko na rin sila kasi malapit lang naman yun, umikot lang naman sila kasi nga bawal sila doon sa may highway kasi baka mahuli sila kasi yung pamangkin ko na dyan. Grabe guys yung Aldab talagang yung pamangkin ko talagang pagkababa nila sa motor nila talagang diretso talaga siya sa loob ng Walter talagang gusto na pumasok. Ngayon na lang pala ulit kami pumunta dito sa Walter. Tapos nakita namin tong VR na to kasi bago lang to sa may paningin namin. Kaya tignan namin tapos 10 pesos lang siya. Pero hindi pwede yung pamangkin ko. Kaya umakit na kami sa supermarket para bumili kami ng gatas at saka diaper niya. Tignan nyo naman guys, nagmamagaling siya. Gusto niya siya yung magtutulak ng art. Bago nga kami makapasok guys, bumugad sa amin yung pre-taste na lactum. Tapos kinuha nila, tapos hindi pala nila gusto. Tapos binigyan nila sa akin. Sobrang pagmamagaling niya guys, diretso na lang talaga siya. Tatama ka na lang talaga dyan. Andito na nga kami sa area ng mga diaper. Talagang tumitingin pa siya guys. Kala niya, alam niyo naman talaga yun no. Pinapakuha pala ng ate ko sa kanya yung XL. Tapos yung 48 pieces na para magtagal naman sa kanya. Kasi hindi naman siya mahilig mag-diaper din guys. Inuubad niya. Kasi gusto niya yung malamig yung katawan niya. Is Dede. Okay, meron kang 1 seconds. 1. Picture yan. Yan lang? Yan lang? Nag-iikot na kami dito guys kasi hinanap namin yung area ng mga gatas. Hindi namin makita. Sabi na sa area 1 daw. Kaya punentahan na namin yun. Yung nakita na nga namin, kumuha na din si ate ng pinakamalaking birch tree na. Para di na hassle guys, para pang patagalan na rin niya. Sa sobrang pagtutulak niya ng cart talagang napagod na lang siya. Nagpasakay na lang dyan siya sa cart. Kung kailan na lang siya nagpasakay guys, tapos na kami mamili. Kaya habang naghihintay si ate sa cashier, inikot-ikot ko muna tong pamangkin ko. Ayan nga, pinahawak ko sa kanya yung camera. Tapos tinutok niya talaga sa mukha niya. Tinet up ko nga yung camera dito guys para naman makita niya yung ginagawa namin. Yung nakapagpahid na nga si ate, dali-dali niya kinuha yung diaper niya. At nakangiti pa nga talaga. Ibababa na nga kami na escalator kasi umupo pa talaga siya kasi pagod na talaga yan. Nilabas na lang talaga kami, nagtantrums pa talaga siya kaya hawak ni ate ng diaper, pinabili niya sa akin para buhatin niya yung pamangkin namin. Yung nakalabas na nga kami guys, tingnan mo yung ginawa ng pamangkin ko, kinaladkad yung diaper tsaka sa gitna pa talaga ng tao dumaan. Sa sobrang kapalan ng buhok niya talaga papagupitan na namin siya. Nung nalaman niya nga pupunta kami ng barbershop, nagwala siya, ayaw niya pumasok sa loob. Habang naghihintay nga kami, yung pinili niya dun sa supermarket, kinain niya na muna. Hindi ko na nga na-video kanina habang naghihintay kami. Sa sobrang kulit niya, hindi na kinaya ng ate ko kaya umuwi na kami. Hindi na namin napagpitan siya. Kaya napag-isip-isipan na namin yung papa niya na nang papagawit sa kanya para talagang hawak siya. Yung tapos na nga dyan ako maligo tsaka yung pamangkin ko, diretso na din kami pumunta sa barbershop kasama yung papa niya. Habang naghihintay nga kami dito, iniikot-ikot muna siya ng papa niya dyan para naman maaliw-alin siya. Para hindi siya umiyak dyan mamaya. Nung gugupitan na nga siya dyan, namumpa na rin yung papa niya para mahawakan siya kasi baka galaw siya ng galaw, baka masugatan yung ulo niya. Habang hinaano nga siya dito, tumatawa pa kami kasi kala namin hindi siya iiyak. Pero ito yung nangyari guys. Grabe yung iyak niya dito guys. Akala mo naman kakatayin siya. Hanggang matapos na talaga yung paggugupit sa kanya, hindi siya tumigil kakaiyak. Wala na talaga magagawa kundi hawakan yung ulo niya. Kasi kung hindi hawakan yung ulo niya talaga masasugatan siya. Basket nga pala yung gupit niya para pareho sila ng papa niya. Kinakausap pa nga siya na nagugupit dito pero deadma lang siya. Ang laki nga ng poktot niya dito, hindi ko alam mo dahil ba sa sugat niya or dahil nilagyan niya ng bubblegum yung buhok niya. Pinapantay na lang talaga sa taas ng noon niya pero umiyak pa rin talaga siya. Pero nung tapos na siya magupit, ang ganda naman ng pagkalabasan ng buhok niya. Doc, tingin